If you want to become successful, your success comes from 85% of your attitude. So, ibig sabihin, wala akong pakialam kung gaano ka kagaling mag-present ng produkto at marketing plan. Pag bagsak ka sa attitude, it will be hard for you to become successful. Okay, doon pa lang, tapos na tayo. Alam niyo na ibig sabihin, di ba? So, ano ba yung attitude? Sabi nga, attitude is a mental energy. Dito yan, nagsisimula. Attitude is a mental energy. When you wake up in the morning until you step at na, bakit step to sleep? Yung tagagawa ko ng PowerPoint, tulog. You are continuously generating mental energy. Ibig sabihin, mula sa paggising mo hanggang sa pagtulog mo, attitude yan. Attitude. Masarap naman ang kinakain niyo. Yan, katulad yan. Attitude yan. Attitude. Ang sarap ng mga ano. Okay lang yan. Sige lang. Okay lang yan. Nagutom kayo eh. Gutom din ako pero attitude. Okay. So, ibig sabihin, ang attitude natin, di ba? Nandito nagsisimula yan. From the time you wake up in the morning until the time you sleep at night, lahat yan may attitude. It comes from your mind. Okay? Mabilis lang tayo kasi maraming speaker. Attitude is like electrical energy. Yan. May positive attitude, may negative na attitude. Yan. Ano bang kailangan natin? Yan. So, marami sa atin, ano ba yung umiiral sa attitude mo? Isn't it positive or isn't it negative attitude? Positive. Ganyan din yung sinabi sa akin ng mga nakarang distributor. Ngayon, wala na sila. Lakas of positive! Yan, positive na wala na sila. Okay? Mabilis lang kasi sumigaw ng ganyan eh. But the question is, does it come from your heart? Galing ba sa puso mo yan o yung makasigaw ka lang? Ugali natin magsisigaw eh. Pero yung sigaw natin kuminsan hindi galing sa puso. Sumisigaw ka dahil gusto mo lang sumigaw, dahil naiinggit ka sa katabi mo dahil sumisigaw siya. Nagigets nyo? Yeah, dito pa lang, marami tayong pwedeng pag-usapan. Attitude is magnet. Yeah, whatever your attitude determines whatever you're going to pull into your life. So pag positive yung attitude mo, anong madadrag mo? Anong mapupul mo? Positive. Pag negative yung attitude mo, anong madadrag mo? Negative attitude. Kaya tingnan nyo, pag negative attitude ka, people surround you, yung mga negative na attitude din. Tama? Yes! Kaya, tingnan yung katabi. Tingnan nyo yung katabi nyo. Ayan. Diyan pa lang, alam nyo ba? Sabi nyo sa nakita ko. Murag wak-wak daw, murag wak-wak. Okay? So, depende yan sa'yo. Kaya mag-ingat ka kung ano yung magiging attitude mo. Kasi, na-attract mo yan. Kaya dapat, you always have to be positive para ang ma-attract mo yung mga positive na tao. Minsan, huwag kang magtataka, bakit yung prospect mo negative? Bakit? Kasi yun yung na-attract ng attitude mo. Negative ka rin kasi. Ang dami mong excuses, ang hirap, ang dami mong complaint sa buhay. Tama? Okay, huwag kang magtataka bakit pala negative yung na-attract mo. Kasi nagmula sa'yo yan. It's like a magnet. Hoy! Kaya yung iba, isipin nyo ha, bakit sunod-sunod na negative na tao ang nakakausap mo? Kasi yun yung na-attract mo. Negative thinker ka kasi. Panay hirap ang nasa utak mo. Panay pagod. Puyat na ako dito sa hub. Ginutom ako ni upline. Some of you knows, nung pandemic time, I used to roam around hubs. Hub dito sa Pasig, hub dyan sa Antipolo, sa Angono, iniikot ko yan. Kaya nakikita ko yung mga ugali ng isang distributor. Naintindihan nyo? Yes! Doon pa lang, pagpasok ko lang, panay complain na eh. So nakikilala ko yung tao. Nag-a-attract siya ng negative. Kaya hindi nakakapagtaka, bakit
siya na maging successful. Kasi anong lumalabas sa bibig niya? Panay negative. Kasi nga magnet ka eh. Huy! Okay, bilisan natin ha. Okay, positive. Sabi niya, you are drawing the positive from those you are interacting positively, personality or character. Yung personalidad ng isang tao na negative, yun yung na-attract mo. Kasi negative ka. O yung character na negative ng isang tao, yun yung na-attract mo kasi yun ka. Minsan ganito, hindi nyo nakikita ang sarili nyo. Tendency ang lagi nyong bukang bibig, hahanap kayo ng mga tao na sisisihin nyo. Mapa-upline, mapa-crossline, kahit sino sinisisi nyo. Pero hindi mo tinitignan sarili mo kung ikaw ba yung right person. Tama kayo, tamaan kayo sa akin eh. Kaya yung iba laging pag lumapit sa akin, panay complaints. Pero pag titignan mo mismo, pag pagkwekwentuhin mo siya, ang problema pala siya pala hindi apply. Bakit? Bukang bibig kasi complain, si apply kasi. O tignan mo yung ilaw na yan, negative. Huwag naman doon, nagsisiksikan sa may switch ng ilaw. Attitude. Oh, pag negative naman, the only thing you can draw is negative. Kaya tingnan nyo, huwag kang magtataka, bakit pa rin negative kausap mo? Alam mo yun, negative na nga, ang pangit pa. Bakit? Kasi ikaw negative eh. Kaya magsisimula sa'yo, the time na gigising ka sa umaga, dapat laging positive na yung pumapasok sa utak mo. Diba? Ay, ito na naman pagising. Problema na naman. Kakainin. Kaya the whole day, yan ang magiging problema mo. Why? Ina-attract mo yung negative eh. Ay, wala na naman pera. Wala na natin pinakain ng apply. Tayo na naman. Okay, kayong mga nasahab, naririnig ko yan. Pati pinapakain ni Upline, ikinukomplain nyo sa akin. Gutom kami sa hub. Eh kung gusto mong kumawala sa hub, humataw ka! Para humuhabang buhay na sa hub. Sa tingin mo ba habang buhay na sa hub ka? Darating yung point, magkakaroon ka rin ng sariling hub mo. So, huwag kang magre-rely sa Upline, you rely on yourself. Yung iba kasi kay Upline. Paano kung bukas namatay na si Upline? Wala pa! Pastilan! Lagi si Upline. Upline ba, hindi mo lang maglagay ng tao sa akin eh. Upline, sino ba naman isa lang? Nilagyan isa pa! Si Upline, bonus yan! Pero hindi mo ba alam, ang tatrabaho ng success mo, ikaw? Success lies within your hands. Ikaw ang gagawa niyan, kaya tandaan mo to. Pag nag-fail ka, hindi si Upline ang dahilan nun, ikaw din! Nobody but you! Na ako dito ha! Oh, pag negative ka, sabi, you push opportunities aside. Kaya hindi ka nakaka-attract ng magandang opportunity kasi negative thinker ka. Yun yung na-attract mo. Ay, hinihingal na rin ako. Oh, whatever your attitude determines the experience in that moment.
Kung ano ang attitude mo ngayon, nalalaman doon kung ano. Yan, attitude yan. Sumisigaw na ako, sabi niya. Okay, baka pagod si Kuya. Okay lang yan. Okay lang yan. Ganda ko. Three components of attitude. Affective, behavioral, and cognitive. Okay? Three components of attitude. Pag-usapan natin yan. Mabilis lang to. Feel or emotion. Pag effective or emotion na attitude, feel or emotion. Yan. Emotion saan? O feel saan? Sa object, sa subject, at saka sa topic. Katulad nito, sample, para mabilis. I'm scared of spiders. Sinong takot sa inyo? So, hindi kayo nanonood ng Spider-Man. Takot kayo sa spider, di ba? So, ano dyan ang affective? It's the scared. Huy! Di ba yun yung emotion? Scared ka. Kaya kung minsan, tingnan mo to, hindi mo na isi-share ang isang opportunity kasi iniisip mo, baka pagtawanan ka, baka laitin ka. That's scared. Affective emotion. Tatlo yan ha? O, isa pa. Behavioral. Act or behave or behavioral. Anong sample? I will avoid spiders and scream. O, anong behavior doon? Avoid and scream. Ice cream. Gutom na ba kayo? Siguro ang tingin nyo sa akin ngayon, burger, ano? Kumain lang kayo, ha? Kumain lang kayo. Hindi ako galit. Kumain lang kayo. Alam niyo bakit? Kasi baka mamaya, low yung blood sugar nyo, mahilo pa kayo, kasalanan ko pa. Kumain lang kayo, mamaya na ako kakagat yan. Sige lang. You need that. Lalo na pag mga galing kayo, puyat kayo, you need that. Yes! Kakain kayo, kukunin ko yan. Tinatago mo pa, wala namang palaman. Ito talaga. Ugali ko rin yan. Ako, kahit nasa ibang bansa, kahit ako na maugali ko yan. Pag Hong Kong trip, alam mo naman ang bulsa ko, itlog na nilaga. Alam mo ito. Totoo, bakit? Mahal ang benta sa Disneyland. Kaya Pilipino, pag kumain kami ng breakfast, ubos lahat ng itlog sa breakfast. Pag dukot, durog-durog, pati yung sel nandun sa bulsa. Ano ba? Stretch? Oh my God. Binilisan ko na nga. Stretch now. Okay, yan. So, I will avoid spiders and scream. So that's behavior. Yan yung behavior mo, yung attitude mo yung behavior? Yes. Uy. Yes! Ibig sabihin, hindi ko na lang isi-share sa kanya. Baka, pagtawanan ako, baka i-reject ako. That's behavior. Yes. So yan, nagiging attitude natin. Yes. Tama o may natatamaan? Okay, i-recap natin yan para makita yung attitude nyo. Cognitive. Tama ba pa rin pronunciation ko? You can correct me. Kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral kung mali yung ano ko. Kasi high school graduation lang ang narating ko. Kaya tumatawa. May nalunok ka bang pito? High school graduation lang talaga narating ko. Alam mo, gusto mo explain ko? Kasi nung nag-graduate ako, naka-attend ako ng graduation. Yung ibang kaklase ko, hindi. High school graduate lang sila kasi hindi naka-attend ng graduation.
ako. Kung hindi mali yung ano ko, pronunciation ko, sabihin nyo. Sabihin nyo. Hindi naman akong mag-accept ng mali eh. Pero Inglesan lang? Oh, come on. Don't English me, I'm panic. I'm sorry, but I'm no school. Later, I invite you to eat my house. Kain kayo sa bahay, di ba naman? Stretch daw, i-stretch ko. Alam nila, ha? Nag-graduate ako ng high school, 76 lang grade ko. Totoo yan. Totoo yan, 76 lang. Hindi ko ikinakahiya yan. Oh, yung valedictorian namin 95, yung salutatorian 93. Sino sa inyo 90 ang grade dito? Taas kamay. Ano mang pagkakaiba natin? Pareho lang naman tayo pumasa. Di ba importante lang pumasa ka? Anong gagawin ko sa sobra? Pag 90 ba grade mo, ibig sabihin ba malaki na bahay mo? Ibig sabihin ba marami kang sasakyan? Ibig sabihin ba marami kang pera? Ang dami kang 90 ang grade, naghirap pa rin sa buhay. Pero hindi ko sinabing huwag mag-aral. Yun nga lang, huwag niyo ako mamalitin. Kaya yung mga kaklase ko, sabi ko sa kanila, don't small me. Kaya tumatawa, huwag mo akong malitin. Maliit, small, di ba? Kaya na kayo, pag minaliit kayo ng mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo, kapitbahay nyo, katrabaho nyo, isumbong nyo sa akin. Bakit? I will giant you. Yabang na. Sabi dito. Sabi, call center agent. Nakatayo ako sa Garnet Street, tsaka, ano ba yun, corner na yun. Basta corner. Nakatayo ako, biglang alas 5 ng hapon, may naglalakad, English ng English. Sabi ko yung English, kailangan sa trabaho. Palabas na trabaho, English pa rin ng English. Biglang umulan. Sabi nila, it's raining, aren't they? Akala nila, hindi ako marunong mag-English. Sinagot ko naman yes they are. Oh, hey guys, be careful in crossing the street. The dump truck might bump you. Sabi ko isa, that's not a dump truck. Sabi ko, and how do you call that? Sabi niya, 10-mealer. Sabi sa akin, ba't ka ba ganyan mag-English? Mali-mali, ano bang kinakain mo? Sabi ko, Coryusis. Coryusis sayote. Can I buy for you, sis? It's okay. Pero alam niyo ba, sa math, bagsak ako. Lalo sa algebra, bagsak ako. Honestly speaking, algebra, bumagsak ako. Ako rin! Ikaw rin? Sa mo naman eh, di ba? Alam niyo, pag algebra subject, alam niyo kung saan niyo makikita? Wala sa classroom, nasa kantin. Oo, totoo yan. Ayaw ko kasi ang math, ayaw yung algebra. Alam mo bakit? Eh sabi ko sa instructor ko, sir, ayaw ko yan. Eh, pinag-aaral mo mga X kakawat. X na nga pag-aaralan mo. Eh, dapat yung kinakalimutan na, di ba? Pag-usapan natin,
akin yung why. Bakit ka ba nabuhay? Ito, minsan, alam niyo ba pag may oral recitation sa klase namin? Alam niyo oral recitation? Pinapakay sa harap. Oh, ako yung laging tinatawag ng teacher ko sa harap. Kasi sa klase namin ako yung pinakagwapo. Eh yung teacher ko, bayot. Alams na, di ba? Sabi niya, Mr. Asprin, go to the blackboard. Doon pa lang mali na eh. Kulay green, blackboard tawag niya. Sabi niya, solve this problem. X squared minus y squared over 10 to the 10th power. Itong power na to, dito ko lang naintindihan sa power consumerism. Alam mo na rin. Kung nag-aaral ako ng power pa sila. Hindi ko masagot yan, ito sagot ko. 2 X. 2 Y. Sabi ko, ba't hindi kaya nilagyan ng letra? Nag-invento ako ZWR. Sabi ng teacher ko, Mr. Aspin, what's taking you so long to solve that problem? Sabi ko, sir, hindi ko talaga alam. Ikaw ba, sir, alam mo sagot? Natural, ako yung teacher mo, alam ko yan. Sabi ko, alam mo pala, pinahirapan mo pa ako sa... Sabi ko, dapat itinuturo nyo yan dun sa mga nangangailangan lang. Like engineers and architects. Eh, hindi naman yung kukunin ko, papaturo niyo yan. Oh, nag-graduate ako ng high school 1991. Dapat 1990. Kaso 5 taon ako sa high school. Natay natawa, kung ikaw 4, ako nakalima, mas magaling ako sa'yo, nakalima ako sa kapatid. Ano na ngayon? 2022. Ilang years lumipas? 31 years. O, 31 years ang lumipas. Lahat ng malls, department store, butika, palengke, hardware, lahat ng resibo tinignan ko. Wala namang ganito. Sa resibo, yung binili mo, magkano total, yun lang, wala namang ganyan. Sabi ko, dapat ang tinuturo sa school, values. Dapat yan. Eh, ilang taon lang tinuturo ang values sa school? 1, 2 taon. Kaya huwag kayong magtataka, maraming Pilipino bagsak sa values. Yan mga lang attitude, bagsak eh. Diyan ka na lang sa EDSA, malalaman mo na maraming bagsak. Bakit? May linya yung kalsada, singit ng singit, singit ng singit. Mas maganda nga sa gitna, sumisingit pa. Ay, ambot. Tama? Oh, tapos tuturuan ka pa, el filibusterismo, no limita mire. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sabi ko, pag nalaman ko ba buong iskwento ni Jose Rizal, yayaman ba ako? Magbabago ba buhay ko? Hindi naman. May paglalaban ka pa ba niyan? Makiba ka. Ni ulam na baka wala kayo. Kailangan ng grade 2 ako, ate. Grade 8 ko. Nakashort hanggang tuhod yung medyas. Kailangan ko teacher. Mr. Aspirin, solve this problem. 2 plus 2. Eh, grade 2 ako. Maliit. Mahina sa math. Nanginginig ako. Kaway ko ng putotoy. Ang klase ko sa likod sa linya, sabi niya. Sinagot ko. Diba sinabi yan ni Bill Budawin kanina? Wala yan sa pinag-aralan mo, nasa determinasyon mo yan. Ano ba yung detail? Ano ako? Yan kayo ba sa kwento? Ano sa attitude, bagsak. Cognitive attitude, thoughts, beliefs, and knowledge. O ano ba yon? I will believe spiders are dangerous. Ibig sabihin, yung attitude mo dito pa lang, ha? Sa pag-iisip mo, baka hindi ako maging successful, baka mahirapan ako, baka hindi ko kaya, baka hindi ako yayaman. Nagbi-build up na doon sa
mind mo. Di ba? I will believe. Ibig sabihin, hindi ka pa nag-i-start kuminsan, hindi ka pa humahataw, dito, naka-program na. Kaya minsan, hindi sumusunod yung katawan mo kasi pinrogram mo na rito na mahirap, hindi kaya yaman. Whatever your mind can conceive, your body can achieve. Parmaton. So kung anong itinanim mo rito sa isipan mo, sinusunod yan ng katawan mo. Kaya mag-ingat kayo kung anong ipoprograma nyo rito. Kaya kung hirap ka, kasi yan yung pinograma mo rito, mahirap. Kaya wag mong sasabihin sa akin ngayon yan. Dahil si ganito, hindi. Pinograma mo kasi yung utak mo. Na kahit mawala si upline, kung nakaprograma nito magiging successful ka, magiging successful ka. Iba kasi pag nawala yung upline, hindi na alam ang gagawin. Agila ka eh. Alam mo ba sabi nga, ang agila they fly alone. Kahit wala kang upline, lilipad ka. Ngayon kung hindi ka makahataw dahil wala si upline, mag-isip-isip ka. Baka itik ka! Kapag nasaan ka, ano gagawin ko? Itik ka kasi! Dahil ang itik, kailangan may nagpapastol. May mag-guide, hindi na agila ka. Alam mo ba ang agila, hindi yan nawawala? Kahit saan mo dalhin, they know. Kailan babalik, saan babalik? Agila yan! Kaya pag may umalis dito at bumalik, agila sila. Pero pag may umalis, huwag kayong mag-worry kung hindi babalik. Hindi sila agila. Tingnan mo nga yung katabi mo. Oh, ano yung tsura? Ang balot. Balot na may basag. Oh, having a positive attitude is one of the most powerful leadership skills anyone can have and will make a huge difference in the quality of your life. Oh, sige, picturean nyo. Wala kayong pakialam sa sinabi ko, ba't nung gano'n agad? Oh, yan, para at least alam mo galing sa... Mamatay-matay sa ang katawa, oh. Mahirap tumawa atin na naka-Christmas. Tawa. Maamoy mo yung sarili mo. Are you learning? Yes! Gusto nyo pa? Yes! Cut na. Pero it's okay. For as long as na may natututunan kayo. Dahil, tandaan nyo to. Naranasan namin maging successful, hindi namin sinusolo yun. Kahit anong pagod, kahit anong hirap, kahit anong puyat, susungin namin yan para lang mahatak namin kayo papaitaas. Ganon kami dito sa company. Yan, kung tutuusin, pwede naman namin pa isa-isa lang yung training, di ba? Pero this is, itong training na to, na nagawa ito ng mabilisan because lagi namin iniisip kayo ng mga distributor. Lalo na, tandaan nyo to, walang kasiguruduhan yung kalagayan natin. Hindi ko alam kay Circuit, ito kasi, ano to. Hindi, kasi nalaman yung kasama kong pulis na nagatid sa akin from Davao to Jensan, the other day, nakwento niya kasi may napipintong lockdown daw after the election. So ano magiging kalagayan natin? Pero sabi ko, huwag kayong mag-worry. Bakit? Walang pipigil sa pangarap nyo. Lockdown nga kayo, may kumita eh. How much more ito, may face-to-face. Dapat ilabas nyo, i-unleash nyo lahat ng power within you. Dahil ako naniniwala, lahat kayo magaling. Wala dito hindi magaling. Huwag mong iisipin sa sarili mo na hindi ka magaling.
First time ko lang, bago ako dito, huwag mong isipin yon. I-unleash mo yung angkin mong kagalingan, lahat tayo may galing. Kung may makakita ka dyan, na mga nagsasalita ng mga success stories nila, be inspired by them. Dahil ako, nung nag-uumpisa pa lang ako, ang liit ng tingin ko sa sarili ko. Sabi ko talagang magagaling yung mga yan. Ako hindi, dahil lalong-lalo na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero hindi pala totoo yun. Maniwala ka lang talaga sa sarili mo na kung anong kaya nila, kaya mo rin yun. Kaya namin, kaya mo rin yun. Lagi kong iniisip, ano bang meron yung mga yan na wala ako? Dahil kung itsura lang ang pag-uusapan, ay naku naman. Doon nyo makikita pag pinagtabi-tabi nyo kami. Doon nyo makikita kung paano nila paghiwalayin yung basura. Sila yung nabubulok, ako hindi. Kaya ang success, tandaan nyo ha, hindi nakabase yan sa pinanggalingan mo, sa tinapos mo ng pag-aaral, kung saan ka galing ka sa mahirap na pamilya, hindi basihan yan. Tandaan yan, lahat tayo nagsimula sa wala. Wala nga tayong saplot kung tayo pinanganak, wala tayong lahat. Bakit may mga mayayaman? Dahil ginawa nila yung part nila para sila yumaman. Di ba lagi natin iniisip? Bakit ang mga mayayaman lalong yumayaman? Kasi may ginagawa sila. Ikaw gusto mong yumaman, wala kang ginagawa. Ano bang ginagawa mo? Ha? Sige nga, paro-paroji! Gusto mo yumaman, nasa TikTok ng TikTok. Hindi ko sinabing bawal mag-TikTok, nagti-TikTok din ako. Pero lahat ilagay mo sa tamang oras. Okay, mag-sample. Sige, halika dito. Mag-sample kayo. Minsan, tandaan nyo to, time management lang naman, hindi ko sinabing bawal. Marunong ka lang sa time management. Alam mo kung kailan ka hahataw, alam mo kung kailan ka magti-TikTok. Gets no? Kasi ang pangit naman ang buhay natin kung lagi kang seryoso. Kasi tandaan nyo, ang mind natin, limitado yan. Kaya nga, di ba may sinasabing IQ? Ano pa isa? EQ. Ayaw pa yun. Siguro kayo, ano? Kasi ko na yung diaper. IQ, may certain level ang utak ng tao. Sabi nga, pag umattend ka ng training, 20% lang sa lahat ng nasabi ang mariretain sa utak mo. So, hindi lahat ng maririnig nyo rito ngayon mariretain sa utak nyo. That's why, napaka-importante na may live tayo at meron tayong video. Yan, dalawa yan. Ito, naka-live. Hello sa atin, sa mga nanonood dyan sa live. At syempre, meron tayong video. This is actually, makikita nyo, i-upload ko yan. Yun nga lang, syempre, i-edit ko yan. Yan, para meron kayong pwedeng ipasa sa mga prospect nyo. Gumagawa po ako ng mga nuggets. Yan. Oo, katulad sa McDo. Alam mo ba yung nuggets ko? Ang laki kasi nakakawag mo. Kaya yun. Kasi ate talaga, napaghahalata. Pero alam nyo, hanga ako sa inyo. Kasi yung iba, as early as 12:30 according to the guard, nandito na. Nakikipila na, nakikipagsiksikan na, and ngayon pa lang mainit, di ba? Ako ba, tagaktak na pang wish ko eh. Ayun, umabot na sa baba. Bakit sa kamanday? Pero hanga ako sa inyo sa persistence nyo. Kahit ilang oras kayong nag-abang, nag-antay, init, sinusuong nyo. Tandaan nyo to, isa sa sign yan na ikaw ay Pero tandaan nyo to, hindi magtatapos yan. Part lang yan ng success mo. Kasi tandaan nyo to, hindi lahat nakakarating sa finish line. Gets nyo? Kaya akala mo, yes. May sinabi siya po, ha? May ganyan eh, yes, ako, nag-sacrifice.
After 1 month, wala na. Tumalon naman. Grabe makatawa to si ate. Nakainom ka bang gamot mo ate? So ngayon kasi nasa around 340 ah. Wow! Power! Kasi sayang naman yung bibitawan namin dito. Okay na? Yes! Kasi kung ikikwento ko sa inyo lahat ngayon, sasabihin ko sa iyo, hindi na kayo makikinig sa susunod, di ba? At saka ang dami pang pakikinggan yung susunod ay mas power. Kasi, kaya ako nag-umpisa, kasi ano yan eh, naayon yan sa itsura. Ako muna. Sa itsura yan eh. Tsaka, syempre, galing pa ako ng Mindanao para makapagpahinga. Thank you! Ay, meron pa ba ito? Tignan ko. Kaya ako tapos eh. Yan, the biggest disability of a person in life is bad and negative attitude. So I don't care kung pilay ka physically. Pero huwag mong hahayaan ang pilay mo nandito. Ang dami kong nakikita. Do you know Nick Waykick? He was born without arms and legs. Pero hindi yun naging dahilan para hindi siya maging successful. Hindi rin yung naging dahilan para hindi siya makapag-asawa. Nakita niyo ba kung gaano kaganda yung asawa ni Nick Waykick? Normal. Pero may ang kilala ko dyan, may kamay, may paa, ang pangit ng asawa. So, huwag niyong gagamitin yung ano ha. Iwasan niyo na ang disability mo nandito. Nagets niyo? Yes! Minsan kasi, kumpleto nga yung part ng body mo, pero hindi mo alam ang disability mo nandito. Kumpleto ka ng kamay at paa ng parts of the body, pero hindi mo kaya humataw. Bakit? Dito disabled.